Paano kung sasabihin ko sa iyo na may isang requirement sa ISP na kahit gaano ka pa kalakas, katalino at kayaman, kapag lumampas ka rito ay wala ka nang magagawa. Parang heartbreak, napakasakit. Ang pinag-usapan natin dito ay hindi height, maging timbang, at hindi rin maging ang iyong natapos na pinag-aralan, no? Ang pinag-usapan natin dito ay ang ating edad. So tama po kayo, edad po ang ating pag-uusapan ngayon. Magandang araw sa ating lahat at welcome back sa ating YouTube channel where mindset and disciplines comes first. At ang channel na nagbibigay ng mga impormasyon patungkol sa military training, pag-a-apply sa mga nangangarap na mapabilang sa Armed Forces of the Philippines, sa mga nangangarap na balang araw ay makapagsuot ng uniforme. Kaya kung ikaw ay interesado sa ating video ay panoorin mo ito hanggang sa dulo. Baka ito na yung wake up call na kailangan mong marinig. So bakit may age limit? Marami ang nagtatanong, Sir, malakas pa naman ako. Kaya kong tumakbo ng kahit 10 kilometro. Bakit hindi na po ako pwedeng mag-apply? Isang magandang tanong na simple din ang sagot natin dyan. Ang EFP ay hindi lamang naghahanap ng mga aplikante na malakas na kaya niyang tapusin ang military training. Ang EFP ay naghahanap ito ng may sapat na panahon para makapaglingkod sa bayan sa loob ng maraming taon. At hindi lang din training ang iniisip ng ating Armed Forces of the Philippines, maging ang iyong buong military career. Kaya ang oras ay hindi po humihinto yan. Mahalaga po ang oras. Time is gold. At mayroon nga tayong kasabihan na time waits no one. No? Time waits for no one. Kahit ngayon na nanonood ka ng ating vlog ay tumatakbo ang oras mo. At bawat araw na lumilipas ay nababawasan ang chance mo o pagkakataon mo na makapasok sa serbisyo. At marami ako nakikita dyan at naririnig. So sinasabi nila, hindi na lang ako mag-a-apply, magpapayat muna ako, mag-exercise muna ako, maghahanda muna ako, mag-iipon muna ako, mag-enjoy muna ako, at bata pa naman ako, so mahaba pa yung panahon ko para dyan. Hanggang sa dumating na yung araw na lumampas na sila sa age requirement, no? At doon nila napagtanto na sayang at hindi na maaaring ibalik ang oras. So, hindi lamang sapat na ikaw ay malakas. Marami nga dyan mga bodybuilders, marami dyan na mga athlete, na mga marathoner na nag-apply. Yun nga, subalit, dahil lumampas na sila sa itinakdang oras, ay hindi na sila maaaring tanggapin. No? Masikip man tanggapin, pero yan ang buong katotohanan. Meron po tayong mga palisiya dyan with regards to age requirement at hindi po nating maaaring baliin yan dahil sumusunod lang po tayo sa ating mga polisiya. So hindi maaaring baguhin ang qualification para lamang sa ilan ng mga aplikante o ilang tao. At habang maaga pa, maganda ka na dahil kung pasok ka naman sa age requirement, huwag mo nang sayangin ang pagkakataon. No? Simulan mo na ngayon, maganda, mag-exercise, takbo, sit-up, push-up, mag-aral para sa APSAT. Sa mga previous vlog ko, mag-review ng mga logic, mga abstract reasoning, basic mathematics, English, grammar, ganyan. At higit sa lahat ay ayusin mo na ang iyong mga dokumento. At ihanda na rin ang inyong puso at isipan, no? Inyong sarili. So, mayroon tayong mensahe para sa ating mga bataan, no? Lalo sa mga nag-aaral pa. Kung ikaw ay estudyante, huwag mong ilagay sa isip mo na malayo pa, mahaba pa yung pagkakataon ko. At pwede pa akong mag-enjoy, no? Mas mabuting maganda ka na ngayon dahil kapag dumating na ang panahon ay mas mabilis na ang iyong pagpoproseso. Hindi yung sa kapag maganda kapag malapit na ang oras mo. At
Diyan talaga tayo magsisisi dyan. Ulitin natin, ang pagsisisi ay palaging nasa huli. At meron akong kakilala dyan na aplikante din, pumasa na sa lahat. Neuro, physical, medical, interview, lahat-lahat. So, final deliberation na lang. At ang take-out nila ay coming. So, within 3 weeks, magti-take out na. Nung time ng kanyang deliberation ay na-find out na ma-expire yung kanyang medical. As per advice, kailangan na mag-undergo ulit ng medical or mag-revalidate na kanyang medical. At kung sakali mag-medical siya ngayon or mag-medical siya ngayon, ay hindi niya mahahabol ang training dahil 3 weeks na lang magti-take out na. Kahit na mag-request siya ng kanyang medical nga, kung mag-medical man siya ulit for revalidation, ay hindi pa rin siya makakahabol. At sad to say, ay 25 years old na siya. So, ito na yung last chance niya na makapasok sana sa training. Dahil hindi na siya pwedeng mag-join sa next class dahil lalampas na siya ng 26 years old sa training center na hindi pa siya graduate. So, ibig sabihin, ito na lang yung last chance na makapasok sana sa military service or sa training. Sad to say nga, dahil na-find out na yung medical certificate niya is due for pa-expired. So, natanggal siya doon sa for deliberation. So, for final deliberation na sana, so ibig sabihin nun, malapit na sana siya makapasok. So, yun yung chance na makapasok na sana dahil for final deliberation na sana. So, sayang. At aside from that, kahit na, isa example din, kahit na makapasok ka sa training, andun ka na sa training center, at magkakaroon ka doon ng problema, like for example, magkakasakit ka, magkakaroon ka ng hospital ka, magkaroon ka ng madi-deferred ka. Yung deferment kasi is yung ano yun, kapag hospital ka at hindi ka na makahabol sa hindi ka na nakahabol sa lahat ng mga lectures. So dapat pag ikaw ay madi-deferred, magjo-join ka sa next class. Paano ngayon kung ang pagjo-joinan mo ay ilang buwan pa at within that period ay lalampas ka na sa 26 na yung edad mo, hindi ka pa graduate. So yan yung isa sa dapat nating tandaan, na dapat nagte-training ka ay bago ka graduate, dapat 25 years old ka. So yan yung burden dyan, lalo na kapag ka nag-a-apply ka at ang edad mo ay 24. So 2 years na lang yung preparation mo. Paano ngayon kung nagkakaroon ka pa ng compliance mo sa pag-medical mo, sa physical mo, sa pag-neuro mo? So magkakaroon ka ng pending. 24 years old ka na. Mahaba-haba pa yung gugugulin mo ng pag-a-apply dahil nga i-retake mo yung lahat. Kaya sabi nga na mas maganda na hanggang ngayon na bata ka pa lang ay paghandaan mo na. Dahil sayang yung pagkakataon na kung kailan mo pa gustong pumasok, naghahabol ka naman ngayon sa edad mo. E paano kung matulad ka dyan na iba na umabot ka ng 2 years na pag-a-apply, and then yung time na magti-take out ka na ay doon ka pa ngayon na natanggal o na-disqualified. So sayang din. At kahit nandito ka man sa training center, kung ma-deferred ka at lalampas ka na sa edad na hindi ka pag-graduate, edad na 26 at hindi ka pag-graduate, mate-terminate ka pa rin dahil sa policy ang natin dyan, no? Ang policy hindi pwedeng baliin yan, na kapag nasa training center ka, maabutan ka ng 26, hindi ka pag-graduate, ay talagang mate-terminate ka from the training service. So yan yung masaklap dyan, no? At masakit na katotohanan yan. Pero talaga, kaya advice ko sa inyo, sa ating mga kabataan dyan, habang maaga pa, pag-isipan nyo na ng mabuti. Pagandaan nyo na, huwag nyo nang patagalin pa ang pag-a-apply ninyo. So yun lang. At kung mayroon kayo natutunan or kung mayroon kayong mga katanungan, no, maaaring mag-comment sa ating comment section, no, dyan sa ating comment box.
At kung yun nga, kung mayroon kayo natutunan sa ating video na ito, ay huwag kalimutang i-like, i-share at paki-subscribe na rin at paki-hit ang notification bell para like update sa ating mga bagong videos. At i-share na rin ang ating vlog na ito lalo na sa iyong mga kaibigan at kamag-anak na nangangarap o gustong pumasok sa military service na magsuot ng uniforme balang araw. Baka ito na yung paalala nila na kailangan nilang makita at marinig na bago pa naman mahuli ang lahat. So maraming salamat sa iyong panonood, sa ating mga subscriber, sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating munting channel Training with Surgeons TV. Sa ating mga silent viewer, organic viewer, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Please do not forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. At maraming salamat hanggang sa susunod na ating vlog. Train with discipline, serve with honor and pride, at mabuhay ang Pilipinas. So, kain po tayo at itlog lang tayo ngayon at noodles. Bye-bye.